Mga kabasketball, Los Angeles Lakers pakakawalan na daw itong si Dalton Knecht. Sayang, bakit naman kaya? Steve Kerr sang-ayon sa naiisip na mungkahin itong si Adam Silver na paikliin ang mga quarters sa 10 minuto. At Miami Heat na uubos na ang oras sa papalapit na trade deadline, wala pa rin napupusuan na makatrade the team para kay Jimmy Butler. Sang-ayon si Coach Steve Kerr sa lumabas na balita na kinokonsidera ni Adam Silver na paikliin ang mga quarters sa NBA sa 10 minuto lamang kagaya ng FIBA. Ayon kay Coach Steve Kerr na ang mga adjustments daw na ito ay dinisenyo para sa kapakanan ng mga players ngayon. Napapag-isip-isip na rin kasi ng NBA na kinakailangan nilang protektahan ang kalusugan ng mga players dahil habang tumatagal ay parami ng parami ang nai-injure. At kasabay pa nito ay malaki rin ang magagawa nito para sa business side ng mga bagay-bagay. Pag inisip mo nga naman, malaking bagay ang 8 minuto mula sa 48 minutes ng paglalaro to 40 minutes. Sinusuportahan nito ni Coach Steve Kerr dahil nga naman sa mga konsiderasyon na kagaya ng fatigue, mga gastusin ng mga koponan, kasama na rin ang load management at injuries. Malaking dahilan sa mga ito ay ang 82 game schedule ng NBA. Kasama pa ang pag-travel, lalong-lalo na masakit sa mga players ang back-to-back games. Ang malaking challenge lamang na kinakaharap ng NBA kapag ginawa nila ito ay yung mga television deals, sponsorships at ticket sales, considering na naglalakihan ang mga sweldo ng mga players. Ibinaba na ng Miami Heat ang kanilang asking price para dito kay Jimmy Butler pero hanggang ngayon ay wala pa rin silang nakukuhang trade partner. Ito ay ayon kay Barry Jackson ng Miami Herald. At ayon pa sa report ay ang Phoenix Suns daw ang pinaka-agresibong koponan na humahabol dito sa 6-time All-Star na si Butler. Pero ayaw nilang kunin ang no-trade clause na kontrata ni Bradley Beal. Dagdag pa ni Jackson na determinado daw ang Miami Heat na i-trade na nga si Butler. Pero wala pa nga silang napupusuan na offer. Sa susunod na Huwebes na ang trade deadline. At ayon naman kay Yahoo Sports correspondent na si Kevin O'Connor, kasama pa rin sa napapag-usapan na magiging ka-trade ng Miami Heat ay ang Memphis Grizzlies. Kahit na sinabi na ng kampo ni Jimmy Butler na ayaw nito maglaro para sa kanila. Pero hindi afford magpaka-choosy ng Miami Heat dahil malaking disaster para sa kanila pag hindi nila na-trade si Jimmy Butler dahil malabo na itong maglaro at magiging distraction lamang ito sa kanyang mga kakampi. At pag natapos ang season na ito ay magiging free agent ito, wala silang makukuhang kapalit. Kawawa naman ng Miami Heat. Dapat daw pakawalan na ng Los Angeles Lakers itong si Dalton Knecht kung gusto nilang magkaroon ng mas malakas na kupunan sa palibot ni LeBron James at ni Anthony Davis. Hindi galing sa akin yan mga kabasketball, sasabihin na naman fake news. Ito ay ayon kay Caleb Hightower sa istorya mula sa sportingnews.com. Ayon sa kanya, malabo na daw na gumawa ng hakbang ang Los Angeles Lakers unless maganda-ganda talaga ang makukuha nila. Ayaw kasing ibaba ng Utah Jazz ang kanilang hinihingi. At ayaw din naman ng Los Angeles Lakers na itodong tapatan kung ano man ang gusto ng Utah Jazz. Kaya ayon kay Hightower, mas maganda daw na i-maximize na lang ng Los Angeles Lakers kung ano man ang kanilang makukuha base sa kung ano ang kanilang kayang ibigay. Gaya nga ni Dalton Knecht. Ang Utah Jazz ay lagi naghahanap ng mga quality young players para sa kanilang rebuilding at ang Lakers naman ay nangangailangan ng mas subok at medyo mas eksperyensyadong players para tulungan sila sa playoffs. Dahil umiikli na nga ang panahon na paglalaruan pa nitong si LeBron James. Sa madaling salita ay dapat all-out mentality na itong Los Angeles Lakers.